sa banal na Espiritu. Thank you, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga na ito, Lord. Salamat sa mga nagdaang araw, Panginoon, na ikaw ay patuloy na mabuti at patuloy, Panginoon, ng iyong pagpapala sa aming mga buhay. We thank you, Lord, sa lahat ng buhay na naririto ngayon at sa mga kasamahan pa po namin na darating sa umagang ito. Kayo po ang mag-iingat sa kanila, sa kanilang pagpunta, Panginoon, sa simbahan na ito, Lord. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa. At sa umagang ito, kami po ay humihingi ng tulong sa iyong banal na Espiritu. Panginoon, kayo po ang pumagitna, kayo po ang manguna sa gawain namin sa umagang ito. And we believe, Lord, lahat ng mga salita na may papahayag sa umagang ito ay anointed mo na, Panginoon. At Panginoon, sa aming mga puso, aming mga isipan, Panginoon, ihanda mo po ito na tanggapin po namin ang iyong mga pangaral, Panginoon, at magamit po nawa namin sa araw-araw namin na pamumuhay. Sa iyong aming papuri, pasasalamat in Jesus' name. Amen. Okay po. So, ito na po yung last lesson po natin. So, simula po nung nag-start akong mag-teach po dito, parang yung topic po na pupunta sa akin lagi ay kaligtasan. Pang-apat na po ito na kaligtasan na topic po. So, salamat sa Panginoon sa opportunity po na ito na makapagturo at salamat din po na sa mga buhay ninyo nagagamit po itong mga aral po na ito. Salamat po sa presensya po ng bawat isa. Let's start na po sa lesson 12 at ang title po nito ay Pitong Palatandaan ng Kaligtasan. So ano nga po yung 7 signs of a saved person? So gaya po ng nasa picture, malamang ang iba po sa atin, ganito po yung katanungan. Am I really saved? And how can I know for sure? So, bilang mga Kristiyano, lagi po tayong naniniwala, tayo ay ligtas na. Pero marami din yung nagtatanong pa rin sa kanilang mga isipan, ako ba ay tunay na ligtas na? So ito po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Okay, so let's start with patotoo ng kaligtasan. Gaya po ng nakikita ninyo yung mga naka-red, sa pamamagitan ng kanyang anak at nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So, emphasis po. Okay? Emphasis po sa pananalig sa anak ng Diyos. So, doon po nagsisimula ang ating kaligtasan ang acceptance natin kay Jesus Christ. So, gaya po ng sabi dito sa 1 John chapter 5 verses 11 to 13. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito ay makakamtan lamang natin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang wala nito ay hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. So yung wala daw po nito ay hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. So kung may mga kakilala po tayo na wala pong pananalig sa anak ng Diyos, atin po silang i-educate, atin po silang bahaginan, sharean ng gospel ng salvation ng ating Panginoon. So, ito, mga nananalig kay Jesucristo. Tayong lahat na nandito ngayon, tayong lahat ng mga Kristiyano na, ang sabi po dito, siya na nananalig sa Kanya ay dapat malaman sa Kanyang puso at isip na siya ay ligtas na 100%. Okay? Pag sinabing ligtas na 100%, that means ligtas sa kasalanan, ligtas kay Satanas, at ligtas sa
impyerno. So, doon po tayo mananahan sa tahanan ng ating amang nasa langit. So, manalig po tayo sa ating puso. Lagay po natin sa puso, sa isipan natin na dahil tayo nananalig kay Jesucristo, tayo ay ligtas na ng 100%. So, ang pag-aaralan po, ang topic po is yung tatak ng taong na kay Kristo ay nakakaranas ng kaligtasan. So, ito po pala yung mga tatak ng isang taong na kay Kristo na at nakaranas na ng kaligtasan. So, dahil may kaligtasan na tayo, meaning may ginagawa na ang Panginoon sa ating mga buhay. So, we are living for Christ. Hindi na po tayo nabubuhay para sa mundo, kundi para sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dito, ang tunay, true Christian, ang tunay na Kristiyano ay nagtataglay nitong 7 palatandaan o marka ng kaligtasan. So ito po yung i-discuss isa-isa, yung 7 marka ng kaligtasan. So let's start with the first one. Okay, so number 1, pwede po yung basahin natin. Number 1, ang banal na espiritu ang nagpapatotoo sa kanilang puso na sila ay anak ng Diyos. Amen. So, dahil sa banal na espiritu na siyang gumagawa sa ating mga buhay. So, sabi po dito sa Romans 8:16, ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo ay mga anak na ng Diyos. And sa Ephesians chapter 1 verses 13 to 14, ang sabi dito, noong tanggapin natin si Jesus sa ating puso bilang Panginoon at tagapagligtas, kasama rin nating tinanggap ang banal na espiritu. Katunayan, tayo'y kabilang na sa pamilya ng Diyos. So dahil tinanggap natin si Jesus, tayo na ay biniyayaan. Tinanggap na rin natin yung banal na espiritu. At tayo na ay kabilang sa pamilya ng Diyos. So pag sinabing pamilya na tayo ng Diyos, ano po ito? Siya ay ating ama at tayo ay kanyang mga anak. Kaya tayo po itinawag na mga anak ng Diyos. Okay, so sabi po dito, banal na espiritu. So, yung banal na espiritu, tinatawag po natin siyang the Spirit who transforms. So, wala po dito sa kodigo natin, pero ni-add ko po siya. Sa 2 Corinthians, sabi po dito, 3:18, ang lahat ay nagbabagong anyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon. So, yung gawain po ng banal na espiritu ay magdala ng tunay na pagbabago sa bawat isa. Siya, ang banal na espiritu, ang siyang nagbubukas ng ating mata sa katotohanan, nagpapakita ng ating kahinaan at nagtuturo sa atin ng kabanalan. So, yung banal na espiritu, siya yung patuloy na kumakatok sa atin, sa puso natin, sa isipan natin. Kapag nananahan na ang banal na espiritu, alam po natin na it is working sa ating mga buhay. So kapag patuloy na ang banal na espiritu ay kumakatok sa atin, ang tanong po dito, handa ba tayong magpaubaya? Handa ba tayong magpaubaya sa banal na espiritu? Ngunit, ang pagbabago ay nagsisimula lamang kapag tayo ay lubos na sumusuko. So, paghuhubog ng banal na espiritu ay pagbabago sa atin. So, yung ginagawa po niya dito, yung dating ugali natin na mapagmataas ay napapalitan ng kababaang loob. Yung dating galit natin, napapalitan na ng kapayapaan. Yung dating laging late tayo sa gawain ng Panginoon, ngayon, mas gusto nating mas maaga na tayo. So, sa Galatians chapter 5, sabi po dito, ano yung bunga ng Espiritu? Na-discuss na din po ito last Sunday. Yung bunga po niya ay pag-ibig,
kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuan, at pagpipigil sa sarili. So, yun po ang bunga ng banal na espiritu. So kung meron pong ganon sa ating buhay, sa ating sarili, meaning nananahan na po yung banal na espiritu. Nagpapatotoo na siya na yung ating buhay ay nasa Diyos na. So, pangalawa, second one, sinusunod ang mga utos ng Diyos. Sa 1 John chapter 2 verses 3 and 4, sabi po dito, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. So, hindi po yung gaya po ng sabi kanina, wala pong pagsuko sa banal na espiritu. So sinasabi natin na kilala natin ang Panginoon, ngunit hindi naman tayo sumusunod sa utos niya. Ito po ay isang kasinungalingan. Okay? So dapat kung kilala natin yung Panginoon, dapat alam natin kung ano yung gusto ng Panginoon. Hindi yung ginagawa pa rin natin yung hindi gusto ng Panginoon. So sabi po dito, ang tunay natin na kalayaan ay hindi yung paggawa natin ng gusto natin, kundi yung pagtanggap natin sa disiplina ng Panginoon. So yung pagsuko natin sa Espiritu ay hindi pagkatalo, kundi tagumpay na nagbubunga ng kabanalan. So lagi po nating iniisip, lagi nating sinasabi, ang hirap maging banal, no? Ang hirap po maging holy. Pero salamat sa Panginoon dahil araw-araw bago ang kanyang awa. The mercy of the Lord is new every morning. So, sabi nga po dito, kung tayo ay sumusunod sa utos ng Panginoon, tayo po ay naa-align sa kalooban ng Panginoon. So, lagi tayong nananalangin para tayo ay magtagumpay, ngunit tumatanggi tayo sa pagtutuwid ng Panginoon. So, hindi po mangyayari yung tagumpay kung lagi tayong hindi sumusunod sa Panginoon. Humihingi tayo ng pagpapala, bless me Lord. Ngunit iniiwasan natin yung pagsuko. Walang pagsuko sa ating mga buhay. So paano po tayo mapagpapala kung hindi po tayo sumusuko sa gusto ng Panginoon? Nais natin ng pabor. Lagi humihingi tayo ng favor kay Lord. Ngunit ayaw natin yung lubos na pagsunod. So tanungin po natin yung sarili natin, lubos ba akong sumusunod sa Diyos? O pinipili ko lang yung mga bahagi na gusto ko? So paano po yun? Hindi na po yun will ni Lord. Hindi na will ni God. Dahil pinipili natin yung gusto natin. So will of myself. My will. So ganun na po yun. So minsan nga sabi nila, hindi demonyo yung problema, kundi ang ating pagsuway. Disobedience. So yun po yung hindi pagsunod sa utos ng Panginoon, the disobedience. So tandaan po natin na yung pagsunod, lagi po tayo niyang ibinabalik sa biyaya ng Panginoon. So kailanman ay hindi maganda ang bunga kapag wala tayo sa kalooban ng Panginoon. Kaya yung sabi po dito, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay bunga ng ating pakikipag-isa sa Kanya at pagpapakita na tunay, ng ating tunay na pag-ibig sa Diyos. Gaya po sa mga magulang natin, kung tayo'y hindi sumusunod sa pagsuway ng magulang natin, nakikita po ba yung pag-ibig natin sa magulang natin nun? Hindi po. So hindi rin mararamdaman ng magulang natin na tayo iniibig nila dahil tayo ay pumupunta kung saan-saan at yung mga bagay na ayaw ng ating mga magulang, yun yung ginagawa natin. So hindi po yun ang tatak ng pag-ibig. Ang tatak ng pag-ibig ay
kasama po nito ay ang pagsunod, obedience. So number 3, mahal ang mga tao. Ito po, mahal po ba natin ang ating mga kapwa, mga kapatid? Lahat po ba wala tayong kaaway? Yes, amen. So salamat, tayo ay binago na ng Panginoon. At mararanasan natin ito dahil alam natin, yung puso natin ay puno ng pagmamahal at hindi puno na ang poot. Okay, sabi po dito sa 1 John chapter 2 verses 14 to 15, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig na natin ang ating mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. So nasa kamatayan pa rin tayo, nasa kadiliman pa rin tayo dahil hindi nagbubunga ng pag-ibig sa ating puso. So mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Ang sakit po, no? At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So hindi po ito pagpatay physically, but you are killing that person sa pamamagitan ng isip mo, sa pamamagitan ng kung anong meron yung puso mo. So parang para sa'yo, ang sama-sama ng tao na yon. So galit na galit ka sa tao na yon. So emotionally, pinapatay po natin siya. And our relationship sa tao na yon, kino-close po natin. Meaning pinapatay, wala na pong sindi. So yung gusto ng Panginoon, lagyan po natin ng pag-ibig. Dahil ang tunay na gawa ng banal na Espiritu ay nagbubunga ng pag-ibig sa ating kapwa. So, sabi nga po, ini-add ko lang sa 1 John chapter 4 verse 20, ang sino mang nagsasabing iniibig ang Diyos, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na nakikita na niya ay hindi maaaring umibig sa Diyos na hindi nakikita. So hindi natin nakikita. God is spirit. Okay? So His presence is spirit. Hindi natin nakikita ang Panginoon. So paano natin mamahalin ang Espiritu kung yung taong nakikita natin ay hindi natin minamahal? So ang pinakamalinaw na ebidensya ng ating pag-ibig sa Diyos ay kung paano natin minamahal ang ating mga kapatid. Kung hindi natin kayang mahalin ang taong nakikita natin araw-araw, paano natin masasabi na iniibig natin ang Diyos na hindi natin nakikita? So, yung pag-ibig, hindi lamang siya damdamin lamang, kundi desisyon na magpakita ng kabutihan, pagpapatawad at malasakit. So dapat magdesisyon tayo na tayo ay magpatawad, na tayo ay magmalasakit. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay. Ito po yung gawain ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng lakas upang ang ating pagmamahal ay lumampas sa natural na limitasyon ng tao. Kasi kapag sinukat lang natin yung pagmamahal ng tao, ganito lang yon. At pag may kasalanan yung kapwa natin, pababa ng pababa ng pababa. Ganun po yung limitasyon ng tao. Pero yung pagmamahal ng Diyos ay sobra-sobra. Kaya nga sinabi, tayo ay inibig niya kahit nung tayo'y makasalanan pa. So, mahal tayo ng Panginoon kahit paulit-ulit tayong nagkasala. Kaya paano po tayo magsasabi na mahal natin ang Panginoon kung hindi po natin kayang mahalin yung ating kapwa? So, gaya nga po, dala ng bunga ng banal na Espiritu ay pagpapatawad. Dahil alam natin, pinatawad tayo ng Panginoon. Alam natin na tao tayo, makasalanan tayo, patuloy tayong magkakasala. So gusto ng Panginoon, ilang beses rin po nating patawarin yung mga taong nagkakasala sa atin. So,
Kung tayo ay tunay na anak ng Diyos, mahal natin ang ating mga kapwa. Ang sabi po dito, kahit ang mga kaaway natin ay patatawarin natin. Sapagkat lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan nang mahalin natin ang ating kapwa. Okay, so kalabanin natin ang masama sa pamamagitan ng pagmamahal. Okay, next, ang pang-apat po, lumalago spiritual sa kanilang relasyon sa Diyos. Kaya nga, sabi dito sa Peter chapter 2 verse 13, kaya nga talikdan na ninyo ang kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at lahat ng uri ng paninirang puri. Gaya ng mga sanggol, manabik kayo sa dalisay na gatas na espiritual upang kayo'y lumago sa inyong kaligtasan ngayong naranasan na ninyo kung gaano kabuti ang Panginoon. So, pag naranasan natin yung gaano kabuti yung Panginoon, parang yung puso natin napupuno na lang din ng habag. Parang yung sa Panginoon po, kung paano po yung puso ng Panginoon, a heart like the heart of Jesus po. So yun, ayaw na natin sa kasamaan. Tayo po ay kinoconvict ng Holy Spirit. Huwag na tayong mandaya ng tao. Huwag na tayong magkunwari. Huwag mainggit at manirang puri. Gossip, yung pagchichismis, ay isang malaking paninirang puri. So hindi po alam ng tao na yun. Ilang beses na siyang sinaksak sa mga masasamang salita. So, hindi po yun ang gawain ng banal na espiritu. So, ang paglaki o paglago, palatandaan na may buhay, gaya ng paglaki o paglago ng mga buhay na bagay at maging mga bata ay hindi mapigil yung paglago po. Yung spiritual na paglago, ang tatak na tayo'y kabilang na sa pamilya ng Diyos at may buhay na walang hanggan. So, dapat lumalago po tayo spiritual sa ating relasyon sa ating Panginoon. So, kung tayo'y lumalago espiritual, alam po natin na ito ay may bunga na, ebidensya ng gawa ng banal na espiritu dahil tayo ay may pagsuko, tayo ay may pagsunod na sa Kanya. So, not our will, but His will na po yung nangyayari sa ating buhay. So, number 5, ang sabi po dito, naririnig ang tinig ng Diyos. In John chapter 10 verse 4, kapag nailabas na siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. So yung shepherd nga po, alam po nila yung tinig. Yung mga sheep, alam nila yung tinig ng kanilang shepherd. So kung tayo ay obedient na mga tupa ng Panginoon, alam po natin ang tinig ng ating Diyos at tayo po ay sumusunod po sa Kanya. Ang sabi po sa Romans 8:14, chapter 8:14, ang tunay na Kristiyano ay nakakarinig ng tinig ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu na gumagalang at nagtuturo sa Kanya ng kalooban ng Diyos. So kapag tayo ay nagpasakop na sa Panginoon at gumawa na po yung banal na espiritu sa ating mga buhay, malamang po, maririnig na po natin yung conviction ng Holy Spirit. Kung ano po yung mga masasama at mga mabubuti, yung mga bagay na dapat nating iwasan. So yung sabi po dito, sa gitna ng maraming ingay sa mundo, mga opinyon ng tao, may mga tukso sa kasalanan, ang tinig ng Diyos ay nananatiling malinaw sa pusong handang makinig. So kahit ano pa po yan, yung mga kasamaan sa mundo, mga nangyayari, giyera, o kung away ng mga kapitbahay, nananatili yung kapayapaan po sa atin dahil alam po natin yung tinig ng Panginoon. Na hindi po tayo mangangamba o hindi po tayo sasali sa away ng ibang tao. So, yun po yung paggawa na po ng Holy Spirit sa ating buhay. Hindi sapat, sabi po dito, hindi sapat na naririnig lamang natin ang conviction ng Holy Spirit. Ang pinaka-importante doon ay ang ating pagsunod. So yung pagwawalang bahala sa tinig ng Panginoon ay nagbubunga ng
pagkaligaw. Tayo po naliligaw ng landas kapag hindi tayo nakikinig sa Panginoon. Ang pagsunod, kahit mahirap, ay nagbubunga ng kapayapaan. At nangyayari din po yung katuparan ng kanyang layunin. So nalalaman po natin ano po yung gusto ng Panginoon sa ating buhay. Ano po yung direksyon na gusto ng Panginoon na dapat kong tahakin. So yung tunay na pag-ibig sa Diyos ay nakikita sa ating pagsunod sa kanyang tinig. Kapag natututo tayo na kilalanin ang tinig ng Panginoon, sa panalangin, sa salita, sa paggabay ng Espiritu Santo, kailanman ay hindi tayo maliligaw. So meron pong alignment sa will ni God yung ating mga buhay. Okay, so in number 6. Okay, dalawa na lang po. Sa number 6, ang sabi po dito, may puso para sa ministry o gawain para sa Diyos. Malakias chapter 3 verse 18, muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. So, yun nga po, yung lahat ng pagod natin, alam na alam ng Panginoon. At alam ng Panginoon kung wala po tayong ginagawa, kung wala pong bunga yung ating pagiging Kristiyano. So, dapat maging mabunga po tayong Kristiyano. Yung gawain po natin, yung puso po natin dapat laging nasa gawain ng Panginoon. Yung isip natin, lagi tayong concern. Ano yung pwede kong ma-share? Ano yung pwede kong magawa para sa gawain ng Panginoon? So, yung ministry po, work for Christ. Okay, so ito po yung way na nag-give back tayo sa Panginoon. Yung thanksgiving natin, paano natin pasalamatan ng Panginoon is through working in His ministry. Sabi nga po dito sa Romans 12:1, kaya mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili biglang isang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. So, when we offer our life sa ministry ng Panginoon, ito po ay kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, just like, pareho nga po kay Jesus, di po ba? Bumabalang po siya dito sa mundo para gawin kung ano ang will ng Ama na nasa langit. So tayo po dito, namumuhay po tayo, kumakain ng masarap na pagkain. We are blessed, di po ba? Kasi Christians, we are living under His grace and His blessings. So, yung Panginoon, bumaba siya sa lupa. Hindi man niya naranasan na, di ba, ipanganak sa magandang ospital. Hindi man niya naranasan na mag-shopping. Hindi po naranasan na kumain sa restaurant. Hindi naranasan na magkape sa Starbucks. Lahat po ng ito, nararanasan natin dito sa mundong ito. So, ang dami po nating hinihiling sa Panginoon. Panginoon, more of this, more of that, para maging masaya tayo. So, pero yung si Jesus, kung iisipin natin kung ano yung ginawa niya, it's all the will of God. Sakripisyo po talaga. Hindi po siya bumaba dito para mag-enjoy sa mundo. Wala po siyang bakasyon. Hindi po niya natamasa ni minsan na magbakasyon sa iba't ibang lugar. Pumunta po siya sa iba't ibang lugar para ipalaganap ang gospel. Yun po yung gawain ni Jesucristo. At tayo bilang tagasunod niya, dapat ganun din po yung nangyayari sa ating buhay. Hindi naman po sinasabi na hindi tayo mag-e-enjoy po. Di po ba? So, let's enjoy the blessing of the Lord. Pero, lagi po nating tandaan, seek ye first the kingdom of God. Ano ba yung pinapagawa ng Panginoon sa atin dito sa mundong ito? So, ang sabi po dito sa Mark
chapter 8 verses 34 to 35. Ang pagkatawag sa atin ay hindi lamang formal na relasyon kay Kristo. Ito rin ay pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mga tao. So kailangan na may puso tayo na nagnanais na maglingkod sa Diyos dahil ang tunay na Kristiyano ay hindi naglilingkod sa pera o sa tao, kundi sa Diyos. Hindi po natin master, hindi natin Lord ang pera at ang tao. Ang master natin at ang Lord natin ay si Jesus Christ, ang Panginoon. So dapat yung puso natin may puso para sa gawain ng Panginoon. And yung last po dito ay tumutulong sa mga nangangailangan. So kung Kristiyano na po tayo, may tao na nagsasuffer, hindi man po natin magagawa na iwan, pabayaan, baliwalain yung tao na yon. Dahil yung puso po natin nagkakaroon na ng habag, ng awa. Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 27, ang dalisay at walang kapintasang relihiyon na tinatanggap ng Diyos at ng ating Ama ay ito: tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. So ito po, sabi po dito, yung nature ng Diyos ay taglay din ng taong may personal na relasyon sa Kanya. So nagiging mahabagin tayo. Mahabagin tayo sa mga dumaranas ng kaapihan o walang katarungan. Dahil may puso na tayo para sa may hihirap, para sa walang tahanan, sa mga balo na nagdurusa. Ang pagiging mahabagin sa mga nangangailangan ay tatak na tayo ay may kaugnayan sa Diyos. Yun po yung sinasabi kanina na heart like Jesus. Sobrang maawain po ang Panginoon sa taong nagsasuffer, sa taong nalulungkot. So, kung tayo po ay nagpasakop sa Panginoon, yung puso po natin ay nababago na parang may habag ng gaya ng sa Panginoon. So, tumutulong tayo sa nangangailangan, sa mga naghihirap. So, ulitin po natin. Let's have a recap. 7 palatandaan, marka ng kaligtasan. Una po ay ang presensya ng banal na Espiritu. And next, sinusunod ang mga utos ng Diyos. And naririnig ang tinig ng Diyos. Next, lumalago espiritual, may puso sa ministry, mahal ang mga tao at tumutulong sa nangangailangan. Meron po ba tayo lahat ng marka na ito? Kompleto po ba sa atin ang palatandaan ng kaligtasan? Amen? Amen. So pag nag-amen po tayo, meaning 100% na tayo. Pag hindi po tayo sigurado, feeling natin, ay may dalawa dito na hindi marka ng aking kaligtasan. So 80% lang ba ako nun? Hindi. Yung sinasabi po kanina, 100% tayo. Amen po? 100% ang ating kaligtasan sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero, pag sinabing ligtas na tayo, dapat may bunga po ang kaligtasan na iyon. So ito po yung mga palatandaan at dapat bilang mga Kristiyano, meron po tayo ng lahat ng ito. Wala pong exempted dito. Hindi mo pwedeng sabihin na 6 lang dyan akin dahil hindi ko mahal si ano. Meron po tayong poot sa ibang tao. So hindi po pwede yon. Dapat ang puso natin ay changed heart and loving heart. Okay, sa application questions, ang 7 tatak ba ng ligtas na tao ay nakikita sa iyong buhay? At ano pa ang wala sa inyo at di nakikita sa inyo? So dapat po tayong mag-reflect dito. Ano pa po ba yung wala dito? And next, patuloy ba ang paglago mo espiritual? At bakit mahalaga ang paglago mo sa iyong buhay bilang Kristiyano?
So yung paglago, gaya po ng sinasabi dito ay kailangan po natin bilang mga Kristiyano. And last, ang pagiging mature ba spiritually ay mangyayari kung wala tayong ginagawa? Nangyayari po ba ito? Hindi. So, hindi po tayo nagiging mature spiritually kung walang bunga ang ating pagiging Kristiyano. So, memory verse. Napakadali lang po nito, pero kailangan nating matandaan. In 1 John chapter 2, verse 3 to 4, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanyang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. So yun lang po, yung kung nasa atin yung anak ng Diyos, for sure, tayo po ay may buhay na walang hanggan. At salamat sa Panginoon dahil nasa atin yung anak ng Diyos. Salamat sa kaloob ng Panginoon sa atin, ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. So, yun na po yung ending ng ating tawag dito, ng ating lessons dahil hanggang lesson 12 lang po ito. So, tandaan po natin na bilang mga Kristiyano, dapat may 7 marka. Ang 7 marka po na ito ay nakikita sa ating mga buhay. So, gaya po ng napanood ko kagabi sa video sa Instagram, ang tanong po nila doon, bakit yung mga pastors ngayon, kadalasan sa mga sermon nila is rebuking and convictions. So ba't parang laging galit yung pastor pag nagsisermon? So kasi po yung mga gusto po ng mga tao is parang laging you will be blessed. You will be, yung mga ganun pong sermons. So yung tanong po doon sa video na yon, bakit puro rebuke? Bakit puro rebuke? Kristiyano na tayo, ligtas na tayo, di ba? Bakit puro rebuke pa rin? Dahil ang sabi po doon, ang daming Kristiyano are still living in double life. Hindi pa 100% na Kristiyano. 50-50. Kaya yung laging sermon sa church is pagre-rebuke sa atin, pagre-remind sa atin na kung ano yung mga kailangan nating ginagawa bilang mga Kristiyano. At unang-una po doon, lagi lang po nating tandaan, seek ye first the kingdom of God and obey Him. Kasi siya po yung Lord natin. Hindi lang po natin siya Savior, hindi lang tagapagligtas, kundi ating Panginoon. So, yun lang po. And thank you. God bless us all. Sige, tumayo po tayo para sa ating panalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat po sa mga aral na aming narinig sa umagang ito. Salamat, Panginoon, at kami po ay naniniwala na Ikaw ay dakila. Ikaw ay makapangyarihan. Ikaw na may likha ng lahat ng nakikita namin sa sanglibutan na ito, Panginoon. Ikaw na aming Ama. Ikaw na makapangyarihan, Lord. Ibalik niyo po ang aming respeto, ang aming pagmamahal sa inyo, lalong-lalo na po sa gawain mo, Panginoon. Bilang mga Kristiyano, patuloy po naming pinalilinis, Panginoon, yung aming mga puso. Patuloy sa araw-araw naming mga buhay, maaaring ito ay napupuno ng puot, maaaring itong puso na ito napupuno ng pagkadismaya, maaaring itong puso na ito napupuno ng pagod. Panginoon, hindi po iyon ang bunga ng iyong espiritu. Tanggalin niyo po ang lahat ng negatibo sa puso namin ito. Tanggalin niyo po yung puot, tanggalin niyo po yung pagkadismaya, tanggalin niyo po ang pagkapagod. Panginoon, nananalangin kami na sana sa araw-araw ng aming buhay, Panginoon, patuloy namin po na i-offer ang buhay na ito para sa lalong ikadadakila, ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Panginoon, we offer these lives sa iyo, Lord. Patuloy na hubugin mo kami. Patuloy na turuan mo kami, Panginoon, kung ano ang nararapat
namin gawin bilang mga Kristiyano. Hindi po kami perpekto at malayo sa pagiging perpekto, Panginoon. Pero kami ay may perfect na Panginoon. At ang Panginoon na ito ang siyang naggagabay sa amin. The Lord is our only guide. The Lord is our Savior. Patuloy na pinaglalaban mo kami, Panginoon, sa araw-araw. Hindi po namin kaya ang laban na ito sa mundong napakagulo, sa mundong puno ng away, sa mundong puno ng ingay, Panginoon, sa mundong patuloy na walang katapusan ang pagod. We ask, Lord, for your forgiveness sa mga bagay na inuuna namin, sa mga bagay na nakatuon yung mga mata namin sa ngayon, Panginoon. Panginoon, baguhin niyo po ang aming puso, ang aming isipan, na ang tanging purpose namin sa mundong ito ay ang gawain mo, Panginoon. To share your gospel, to live a holy life like a true Christian. Panginoon, sa aming mga buhay, sa araw-araw, Panginoon, we offer you these lives, Lord. Kayo ang manguna, Panginoon. At patuloy, nawa, Panginoon, na kami ay magbunga bilang mga Kristiyano. Mga bunga na naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. We thank you and sa iyo lamang po, Panginoon, ang aming papuri, pasasalamat sa araw-araw na kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Itong aming dalangin in Jesus' name, Amen and Amen. Thank you, Lord.